Madalian niyang pinindot ang missed calls and unregistered number para tawagan. Di naman nagtagal, sinagot din ito ang nasa kabilang linya. Hello po. Good morning po, madam. Pasensya na po, di ko nasagot agad ang tawag nyo. Akala ko po kasi scammer ang tumatawag. Hindi po kasi nakarehistro sa phone ko ang number tapos takot ako lalo na sa panahon na dapat laging mag-ingat dahil maraming manluloko. Pasensya na po talaga. Pasensya na po. Mahinang paliwanag niya rito pero sinuklaan lang siya nito ng malutong na tawa. Ano ka ba? Walang ano man yun. Naiintindihan kita. It is partly my fault actually. Dapat sana nag-text muna ako bago katawagan para man lang di ka magtaka kung sino ko. Nasabik lang talaga akong makausap ka kaagad. Nawala ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi nito. Sa totoo lang kung di lang siguro nito sinabi na may asawa na ito at boses lang ang pagbabasihan, aakalain niya teenager pang kanyang kausap. Manipis kasi ang tono ng boses nito, tsaka masarap sa pandinig. Tumikhim si Jessica. Kailan niyo po babalak na pasimula ng mini garden? Kung free ka this week, pwedeng bukas ay agad pumunta ka dito sa bahay para naman makita mo na at ma-visualize ko anong fit na gagawin mo para magawa ang mini garden? Tumangutango siya sa sinabi ng ginang. Mentally checking her schedule, she responded to Mrs. Steffi. Sige po, pupunta ako dyan bukas. May I have your address po? Dinikta ng ginang ang address ng bahay nito. Magalang siyang nagpaalam sa babaeng kausap bago niya ibinaba ang phone na makitang pinatay na nito ang tawag. Oh, saan ka pupunta? Nilingon niya ang gawin ni Apple. Inablot na niya kasi ang dalang shoulder bag at kasalukuyan ng sinusot ang kanyang sapatos. Uuwi na ako sa bahay. Doon ako magpapahinga kasi may lakad ako bukas. Sagot niya habang atensyon nasa pagtatali ng sintas ng sapatos. Sakto natapos siya sa ginagawa na bungaran niyang kaibigan na naglalagay ng niluto nitong pagkain sa isang baonan. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang inabot ito yan sa kanya pagkatapos. Dalhin mo na yan kasi baka tamarin kang magluto mamaya. Mag-iingat ka sa biyahe. Ingatan mong inaanak ko. Niyakap niya ito na mahigpit sa kabineso bago siya kumalas at tinungo ng pintuan para lumabas. Nabitin sa ere ang tangka niyang pagkikab pagkapanaog niya sa minamanehong van. Paano ba naman kasi nakasalubong ng kanyang tingin ang isang magandang babae na siyang nagbukas ng gate? Sa tansya niya ay nasa early 30s pang naturang babae kung ang pagbabasihan ay ang bata pa nitong mukha at ang pinong kutis nito. It looks like she is staring straight on a living doll. Hindi niya mapigilang makadama ng paghanga dito. Napaaga ba ang pagkaparito ko sa iyo, iha? Mukha yatang nabulaho ko ang dapat sana'y oras pa ng pagtulog mo. Hinging paumanin nito sa kanya habang ginigiya siya nito na pumasok na sa loob. Di niya maiwasang makadama ng kakaibang emosyon sa kanyang puso, kaya lang di niya ito mapangalanan. Napaka-estranghero nito at masyadong bago sa kanya. Naku, hindi naman po. Early bird naman po talaga akong tao kaya lang lately, nag-iba ng routine ng katawan ko kaya kahit alas 7 na ngayon, parang inaantok pa po ako. Nginitian siya ng ginang. Sinuklian niya naman to ng genuine ng ngiti. Magaan ang loob niya rito. Weird nga kasi parang feeling niya, matagal niya na tong kilala. Given the fact that this is the very first time they've met. Sinenyas ang kamay nito na maupo siya sa tabi ng katapat na upo ang inuuko pa nito. Nagpatianod siya sa gusto nito. Nasa sala sila ngayon. Napakalaki ng sala ng mga ito. Bukod sa espasyo halatang mamahaling mebles talaga ang ginamit ng itayo ang bahay na to. Nakakatuwa kang isipin na kung titingnan sa labas, masasabing nakabase sa Amerikanong disenyo ang bahay pero ibang-iba ang vibe nito sa loob. Ito yung mga estilong kadalasan nakikita niya sa mga vlog. It has been her long wish to travel to Spain, yet hanggang ngayon, hindi pa rin niya naisa sa katuparan. But seeing this house now, nag-uumapaw ang tuwa sa kanyang puso. Spanish detail kasi ang disenyo ng loob nitong bahay. She is unaware na kanina pa palang aliw na nakabasid sa kanya si Mrs. Stephanie. Watching her amazed and sparkling eyes that so occupied roaming around the house internal view. Ma'am, ano pong gusto ninyong inumin? Napalingon si Jessica na may biglang nagsalita sa kanyang tabi. Nakagat niya ng palihim ang dila nang ma-realize na masyado siyang naging okupado. Nakalimutan pala niyang kasama niya ngayon si Mrs. Steffi. Get her a cup of hot coffee, Isabel. For me, tubig na lang. Tumango ang katulong na tinawag nitong Isabel. Nakailang hakbang na ito na may bigla siyang maalala. The two red lines yesterday. Doon nakakayang ipababa niyang inumin ay pinahanda ng ginang, pero kanyang bibig tsaka tinawag si Isabel. Lumingon to agad sa kanyang gawi.
Gamit ang matang nagpapaalam, tinangon siya ni Mrs. Stephanie. Naintindihan agad nito ang ibig niyang sabihin. Pwede bang tubig na lang din ang sakin? Tapos na kasi ako magkape. Kakainom ko lang kanina bago ako pumunta rito. Pagsasinungaling na. Ewan ba niya pero naisip siya baka maghinala ang ginang. She doesn't know but there's a sudden voice inside her head na nagpupush sa kanya na hindi dapat makalam ang babae tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ate Isabel, pwede mo ba ako lutuan ng pagkain dadalhin ko sa opisina? Doon na lang po ako mag-aagahan. Tila tumigil ang lahat na nasa paligid ni Angie. Parang kinapos siya bigla ng hininga na umuko pa sa kanyang pandinig ang boses ng lalaking sobrang pamilyar sa kanya. Imposible. Pagak na natawa ang isip niya pero natigil din agad na makitang para sa mga paang napapanaog sa hagdan. Unti-unting umangat ang paa niya hanggang sa dumako yon sa namumutok nitong katawan. Ni hindi niya mailunok ang sariling laway ng saglit tumigil ang pares ng kanyang mata sa namumukol na bahaging nakatago sa boxer nito. Eyes up here, manang. Huwag mo muna siyang gisingin. Kakatulog lang yan ulit. Maaga kasing nagwala kanina. Gusto niyang lumubog sa kinaupuan na marinig ang himig ng panunokso sa boses nito. Paano ba naman kasi huling-huli siya nito sa aktong tinitingnan ng kargada nito? Tulog pa ba yun sa lagay na yun? Kulang na lang dukutin niyang kabila niyang utak dahil sa tanong nito. Tumayo ang ginang nakatapat niya sa upuan kaya't napatingin siya rito. Marahang ginagap ito ang kanyang kamay bago ito nagsalita. Iha, si Xavier munang bahala dito sa'yo ha? Gusto niya sana magprotesta pero umatras ang dila niya. O attorney, samahan mo na muna si Jessica ha? Bigla ko kasing naalala makikita pala kami ng tita Leia mo today. Hay nako, nagiging makalimutan na talaga ako. Pinigil niya na wag mapabuntong hininga. Hinaplos ni Mrs. Steffi ang kanyang kamay. Pasensya na talaga iha ha? Hinging paumanhin ito. Di na siya nakaangal ng humakbang na ito papaalis. Bigla tuloy niyang naramdaman na parang pinagpapawisan na matindi ang kanyang kamay dahil silang dalawa na lang ng lalaking may malokong sinusupil ng ngiti sa labi ang naiwan dito sa sala. Inoko pa nito ang naiwang espasyo ng ina pero iniwas niya ang tingin dito. Bakit nga ba hindi niya naisip na posibleng ina ito ng lalaki? Kaya pala parang pamilyar sa kanyang babae kahit una pa lang nilang pagkikita ngayon. Xavier is like a female version of her. Ano ba? Magdamit ka nga? Nais sa tinig niya. Tuluyan-tuloy na mabasa ang ngiti sa labi ni Xavier. Marahan pa nitong nakagat ang nag-iinahang labi. Lumabas din ang dimples nito. Ngayon niya lang napansin sa lalaki, hindi na rin nakapagtataka kasi kadalasang encounter nila hindi magandang nangyayari sa pagitan nila. Mali ang pagkakasabi mo, manang. Ang dapat sabihin mo, ganyan ka na lang palagi. Huwag ka nang magdamit. Sinamaan niya ito ng tingin. Di pa siya nakontento. Maday niyang tinapakan ng paa nito sa ilalim ng mesa. Sandaling rumihistro ang sakit sa mukha nito pero kalaunan, bumalik din ang mapaglaro nitong ngiti. Mas lalo ka palang maganda sa malapitan. Akto na sana siyang magsasalita pabalik pero agad naramdaman niya ang kamay nitong nakatakip sa kanyang bibig. Kaso nawawala yun kapag binubuka mo ng bibig mo. Napakapalingkera mo kasi. Ang lakas mong dumada. Galit na apakan niya na sana ulit ang paa nito, kaya lang naipit agad dito ang magkabila niyang binti sa pagitan ng mga binti nito. Sa higpit, di niya magawang makawala sa pagkakakapit kaya no choice siya, kundi kagatin ang kamay nitong nakatakip sa kanyang bibig. Agad siya nitong nabitawan. Inipan nito ang kinagat niyang parte ng kamay nito. Nakita niyang humulma ang kanyang ngipin doon. Diyan ka muna. Pupunta muna ako sa kwarto para mag-inject ng 2 bote ng anti-rabies. Malala ka pa naman kaysa aso, mahirap na. Mahina ang pagkakasabi nito sa huli pero malinaw na malinaw to sa kanyang pandinig. Abat anong akala nito sa kanya? Nakawala na asong ulol? Teka lang, bakit ka lang makipag-usap sa kanya ngayon? Wala siyang natatandaan na magandang enkwentro nila para umasta't magsalita ito ng komportable sa kanya as much as her sexy brain can remember. Magkaaway sila simula nung insidente sa presinto. Ay hala miss, umalis na po ba si Ma'am Steph? Nilingon niya ang kasambahay na may dalang 2 baso ng tubig. Nilagay nito ang isa sa harapan niya. Halata sa pawis na nasa labas ng baso na malamig ang dala niyang tubig. Lihim siya nagpapasalamat dahil malamig ang dinala ni Isabel. Kailangan niya talaga to para maibsan na sobrang pag-iinit ng kanyang bunbunan. Kakaalis na lang. May nakalimutan kasi siyang appointment ngayon kaya nagmamadaling umalis. Salamat dito ha. Tukoy niya sa malamig na tubig na dala nito.
Pasensya na po talaga, tatagalan. May naisa lang po kasi akong kalan kaya nang pumanag si Sir Xavier na wala sa isip ko yung tubig. Hindi po kasi siya mahilig mag-deliver ng pagkain. Mas gusto niya lutong bahay. Tumango-tango siya sa mahabang paliwanag ng kasambahay. Natawa siya nang bigla nitong takpan ng sariling bibig. Ay, pasensya na po. Hindi, okay lang. Nakakatawa nga eh. Boring din kasi kung walang magtatabi ng labi. Natatawa niyang ani na sinigundahan ng tawa ng katulong. Mukhang close na kayo ah. Sabay silang napalingon ni Isabel sa boses na nanggaling sa may hamba ng hagdanan. Nakasandig turon habang nakatanaw sa kanilang pwesto. Nakahinga naman siya na maluwag na makitang may suot na itong pang-itaas pero may parte sa kanyang isip na nanghihinayang na makitang di na boxer ang suot nito sa ibaba. Madalian na rin namang winaksi ang isiping iyon. Di tulad kanina pero medyo nasa ayos ng buhok nito. Mas presko din tingnan ang mukha nito ngayon kaysa nung bago pa ito nagpaalam na pupunta sa kwarto. Nag-ayos ba siya para sa akin? Nako Angie, magtigil ka nga. As if naman no? Napapaulap pa niyang sabi ng kanyang kontrabidang utak. Para tumigil din agad na makitang kumunot ang noon ni Xavier. Maiwan ko na muna kayo dito ha. Sir Xavier, ilalagay ko na po ang dadalhin yung breakfast sa baonan. Paalam ni Isabel na makitang humahakbang na papalapit sa Xavier. Bago pa ito tuluyang makatalikod sa kanila, nahagip niya ng tingin na namumula nitong mukha. Di niya napigilang matawa ng bahagya na makitang imbes na sa kusina, humakbang to paakyat sa hagdan. Nasa ikalamang bahagdan na ito nang tinampal nitong noo, tsaka ito nagmamadaling pumanaog para tunguhin ang kusina. Sino ba'y nagpapatawa sa'yo? Di kasi nito nakita ang nangyari dahil nakatalikod to sa direksyon ng kasambahay. Napaka-curious mong tao, no? Lahat na lang pinakikialaman mo. Yun totoo, bakla ka ba? Pinisel ng kamay nito ang magkabila niyang pisngi na kinanguso ng labi niya. Di pa na kontento at marahan pa ritong pinitik ang gamit ng kaliwang kamay ang kanyang labi. Ang liit ng bibig mo pero parang puwet ng inihing manok kung tumalak. Pinanlakihan na to ng mata. Magpupumigla sana siya para bitawan na siya ni Xavier pero bago pa man niya magawa, tinanggal ito ang kamay sa pagkakapisil sa mukha niya. Maganda naman siguro kung ibang pambabastos ang paggagamitan mo ng maliig na bibig na yan. Ewan niya kung guni-guni lang ba niya ang narinig dahil mahina lang pagkakabikas ng mga salitang iyon. Nang tingnan niya naman si Xavier, abala na to sa pagsaid ng malamig na tubig para sana sa mama nito. Nang mailagay nitong bakanteng baso sa tray, sinalubong nito ang mga mata niya na nakafocus lamang sa dito. Unsure of what she's going to say, she blurted out her thought. May sinabi ka ba kanina? Alin doon sa mga sinabi ko kaninang ibig mong sabihin? Inosenteng balik tanong nito. Nagdadalo ang isip siyang magtanong tungkol sa panghuli niyang narinig dahil baka guni-guni niya lamang iyon o di kaya ang kabilang isip niya naman may pakana sa boses na iyon. Baka mapagtawanan lang siya ni Xavier pag nagkataong mali talaga siya ng rinig. Wala. Kalimutan mo na. Tumayo siya sa kinupuan saka sinukbit ang shoulder bag na dala. Kailan niya nang umalis? Nakita niya man niya ang espasyo ng bahay ng mga to na sa tingin niya paglalagyan na ipapagawa ni Mrs. Steffi na mini garden. Aalis na ako. Di na ako magtatagal kasi may appointment pa ako this afternoon. Pakisabi kay Mrs. Steffi, i-text na lang ako sa kanya ng mga detalye once na makomplete ko ng plano para sa landscape na gusto niya. Hahakbang sana siya palabas pero mabilis na hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Di mahigpit ng pagkakahawak nun pero parang pinangapusan siya ng hininga. Pwede bang sabayan mo muna ako mag-almusal bago ko umalis? Tatanggi sana siya sa paanyaya nito. Pero narinig niya ang bigla ang pagtunog ng tiyan ni Xavier. Gutom na talaga ito. Walang duda. Imbes umalis, tumiko ang paa niya para tunguhin ang kusina. Lingid sa kanyang alaman, halos mapalundag na sa tuwa si Xavier na makita ang kanyang pagpayag. Pasimple pa itong napasuntok sa hangin bago to kalmadong sumunod sa kanyang likuran. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Jessica immediately shook her head. An awkward smile is visible on her lips, although she tried her hardest to hide it. Di mo kasi nagalaw ang pagkain mo. Wala ka pang nasubo kahit isang kutsara. Muling puna nito. Di niya alam binabantayan pa rin nito ang kilos niya. Kung bakit ba naman kasi pinaunlakan pa niyang paanyayan nito, alam naman niyang malaki ang posibilidad na ito ang mangyayari. She's not comfortable when he is around. May tensyon siyang nararamdaman sa tuwing nasa malapit sa Attorney Xavier Montelibano. Pasimple niyang tinikim ang tila na maong bikig sa kanyang lalamunan bago sinagot ang mausisang lalaki. Kumain kasi ako ng agahan kanina bago ko pumunta dito.
Tinabi niya ang hawak na kutsara at tinidor matapos magpaliwanag. Nakita niyang tumango-tango ito pero taliwas ang sinasabi ng mukha nito. Klarong-klaro sa nagpang-abot ng mga kilay nito na hindi ito kumbinsido sa kanyang naging sagot. Hindi niya na lang to inusisa dahil baka mapaghalataan pa siya at makumpirma nitong nasa isip. She might sound defensive kung dadagdagan pa niya ang naging rason sa lalaking kausap. She is well aware kung gaano katalas ang pakiramdam nito. Pero asa ito kung iisipin nitong bibigay siya. Para na rin sinabi nitong hukayin niya ang kanyang sariling libingan. Akala ko ba iniiwasan mo ko? Namiss mo ba ako kaya ikaw mismong pumunta dito sa bahay? Napanganga talaga siya sa narinig. Dadagdagan pang nakita niyang walang halong pagbibiro sa tono nito, pati na rin ang ekspresyon nito sa mukha. Seryoso ba talaga ito? Ni hindi man lang yata ito kumarap na magbitaw ito ng ganong mga salita. Now I am convinced. Tiningala siya nito matapos isubo ang sunny side up egg. On what? Litong tanong ni Xavier sa kanya. You're one of the reasons why God created the middle finger. Nabugan nitong itlog na bago lang yatang dinurog ng ngipin nito. Sakto sa kanyang pisngi ang tilamsik kaya't siya'y napapikit. Pati ang bibig niya marin ang pagkakasara. Mabuti sana kung itlog lang yun, kaso may kasama pa yung laway. Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi. Tumatawang hinging paumanhin ni Xavier. Nadalian niyang hinablot ang niabot itong tissue. Halos uminit ang kanyang mukha sa ginawang pagkuskus. Kung kutsilo lang sanang mata niya, marahil na puno niya na ito ng saksak dahil sa sobrang talim ng tingin na pinukol niya sa natatawang lalaki. Hindi ka lang pala mahangin. Kadiri ka pa. Labas-litid na singhal niya sa lalaki. Nakakaimber na lang kasi tila amused na amused pa ito sa nangyayari. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka nagpanggap na hindi mo ako kilala nung pinuntahan kita sa shop mo? Naramdaman niyang tumalo na ilang bahagdan ang pagtibok ng kanyang puso. So siya pala talaga ang sanadya nito roon. Hindi pala talaga siya nag-assume lang. Masyadong okupado ang kanyang utak sa pag-iisip. Kaya muli, bumuka ang bibig ni Xavier para magtanong. Ganun mo na ba talaga ako ka-hate? Sa totoo lang, di naman kita hate eh. Ang harsh naman ng salitang yan. Sabihin na lang natin na hindi ako excited sa existence mo. Ganun lang. May sasabihin pa sana siya pero biglang tumama sa kanya ang dala nitong lalagyan ng tissue. Imbes magalit siya, natawa siya sa naging reaksyon nito sa kanyang sinabi. Humaba kasi ang uso nito at saka patagilid siya nitong tiningnan ng masama. Inilapit niya sa lalaki ang mga ulam na nasa kanyang pwesto, pero hindi yun binigyang pansin ng lalaki. Kahit siguro ipagduldulan niya ang mga yon sa mukha nito. Hindi pa rin yun paglalaanan kahit sulyap man lang ng damuho. Sus! Ang laking tao pero pikunin. She mentally smiled. Naaliw na sana siya sa kakatitig kay River nang biglang tumikim ito. Di niya tuloy alam kung saan banda ibabaling ang tingin. Nang tumingala ito para tingnan siya. Sa pagkataranta, hinawakan niyang kutsara na itinabi kanina. Pasensya nga pala. She can hear the sincerity on his voice. Bago to sa kanyang pandinig kaya hindi niya alam kung anong i-react. Wala lang yun. Di mo naman sinasadyang talsikan ako ng itlog at fault din naman ako. Hindi para doon. Sa nagtatakang tingin, sinilubong yan sinserong bukas sa mga mata nito. Pasensya sa ginawa kong pagpapahiya sa iyo doon, sa presinto pati rin sa pamibintang. Di niya tuloy alam kung gagaan ba ang pakiramdam niya sa paghingi nito ng tawad. Mas ramdam niya kasi ngayon na nagdadagdagang konsensya sa dibdib. Kung alam lang siguro ng lalaking to kung anong malaking pagkakamali ang nagawa niya dito. Kahit sabihin pa na hindi niya naman sinasadya, baka pagtawanan pa siya ng abogado at ang worst scenario, kasuhan siya nito.